kahit anong posisyon siguro, ma-mayor, ma-councilor, hindi ko makakalusot yung mga Nograles, mga kabalitaan. So ngayon, silipin natin dito sa kabila. Panoorin nyo po. Kaya ang Pilipinas, unti-unti na nagiging na tayong komunista. Kasi ang komunista, hindi po yan sumusunod sa batas. At nakikita natin ng bansang Pilipinas, tila mo wala nang sinusunod na batas. Tama! Na yung namumuno ngayon at yung mga kasapakat niya, walang mga Diyos yan. Lahat ng mga yan, mga demonyo yan. Kung sa ingon ni Duterte, kung paminaw ninyo, you will fit that phrase, maayo. I am not a Filipino for nothing. So pasagdi sila sa ilang reaksyon. Ngano pugnan man nimo kung unsay bation sa tao. Diba ngano kulungon man nimo og kanang kontrolon man nimo. Nobody is allowed. Suko man ka, hindi ka kabaligya sa imong kaugalingon sila ka. Mao ganin nato eleksyon para magpinili ay ta. Ayon nyo kontrola. Anara man na. Dili naman gini mo kaya nalang tawagon pa dito, niya imong hadlokon, yung kuan, niya inyong i-contest, sulod na po ninyo. Na, usang klase ng mga tao man niya. Abosado kaayo gyud mo sa tinuod. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-aanin na tayo. So, it's, there's a... Say milyonaryo, sama-sama tayo. Babago muli para maging milyonaryo. Alright, welcome back. Magandang buhay mga kabaitaan. Magandang araw. Kamusta yung weekend ho natin? Enjoy lang ho ba tayo mga kabaitaan? Well, tayo ay tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa paghatid at pagbibigay ng sapat na mga impormasyon, balitaan at update sa takbo ng politika sa ating bansa mga kabalitaan. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, bagong salta ho sa ating munting bahay, pindutin nyo na agad yung ating subscribe button ho dyan at notification bell. Select all mga kabaitaan para ho agad-agad mapapanood nyo yung mga latest uploaded video ho natin. At huwag kalimutan mag-comment, mag-like at damihan nyo po yung likes para at least mas mapapadpad pa kahit saan itong ating video. At of course, i-share nyo rin po mga kabaitaan. And then kung may komento kayo, suggestion, reaction, opinion, just comment down below dahil po ay ating babasahin ho yan dahil nagmumonitor lang ho tayo. It's either me or my assistant ho. At yun, magpapasalamat ho tayo dyan sa inyo. Then huwag nyo lang pong skip yung ads na inyong mapapanood mga kabalitaan. At papalakpakan muna natin yung 51,261 at na-reach na natin yung 50,000 na target bago yung halalan at sana po yung pangalawang target natin bago matapos ang 2025. Sana makaabot tayo na mahigit pa ng 100,000 subscribers mga kabalitaan. At sa ating mga kapatid na Muslim, assalamualaikum sa inyong lahat. Enjoy lamang ho sa panonood dahil po itong content at itong video na ito ay talagang magugustuhan niyo po mga kabalitaan. Anyway, magsisimula na ho tayo at dito ho sa makikita ho natin, ito yung magandang balita. No? Napakagandang balita ho mga kabalitaan. Alam niyo po ba na yung magkapatid na Nograles ay nilampaso ho sa survey dyan sa Davao City mga kabalitaan. Tingnan nyo po, napakalayo ho mga kabalitaan. Kahit alam na ho nila na hindi ho sila manalo-nalo dyan, ay basta may budget to, ay tatanggapin ho mga kabalitaan. Wala na hong dignidad itong mga Nograles. Ay may lahing mangga ho ito. Mangga gancho, mangga gamit, lahat-lahat na basta may mangga. Ang kapal na mukha nitong si Nograles Carlo mga kabaitaan, di ba? Tinulungan na nga ito ni Tatay Digong na maging bumalik yung kanilang magandang relasyon. At inappoint pa nga ito, nagkaroon ng posisyon sa panahon ni Tatay Digong Duterte, ngayon ay binangga ang poder na kanina na pinatayo ni Tatay Digong Duterte para maging sulid sana sila. Basta pera yung pag-uusapan, when the price is right, of course, dito ho tayo.
Kaya itong mga ganitong klase mga kabalitaan na mga politiko ho na ganid sa pera, sa posisyon at kung ano-ano pa ho, swapang sa pera, yung kasupangan ho nila, wala ho talaga itong may dudulot sa ating bansa at hindi ho uunlad yung ekonomiya ng ating bansa mga kabalitaan. Pag mga ganitong klaseng may mga prinsipyong pera-pera lang, silipin natin dito mga kabalitaan. Tingnan nyo po, 2025 election survey, political outlook, lakbay ng pagbabago 2025. So napakalayo ho mga kabalitaan. Tingnan nyo, nakangiti pa. Talagang walang hiya tong taong to. Duterte Rodrigo, meron ho siyang 60.5% laban ho sa kulelat na si Nograles Carlo na meron lamang hong 10% mga kabalitaan. At meron ding undecided, 27.7%. Sorso ito ng UM-IPO mga kabalitaan. Diba? Titigan nyo po. Napakalayo talaga. Alam naman ho talaga nila na hindi sila manalo talaga. Kahit anong posisyon siguro, ma-mayor, ma-councilor, hindi ho makakalusot yung mga Nograles mga kabalitaan. So ngayon, silipin natin dito sa kabila. Panoorin nyo po. Ito. Ang kapal ng mukha nitong babae ito. Walang utang na loob itong mga hinampak mga kabalitaan. Davao City 1st District Representatives, 54.8% ang nakuha ni Congressman Duterte Paulo or Pulong mga kabalitaan. Palakpakan ho natin yan. Tingnan niyo po ang mukhang napakayabang ho nitong babaeng to. Mabait nga sana to parang nawala yung bait nito nung dumikit ho, parang linta dyan sa opisina ni Tamba. Si Nograles Migs mga kabalitaan. Nakita niyo ba yung video na yung parang bagong taon yun na dinilaan niya yung boyfriend niya yata yun Di ba? Ewan ko kung AI lang ba yun or totoo kaya yun. Hindi natin alam. Pero pangit ho, masagwa ho, panuurin ho mga kabalitaan. Then merong 0.2% si Mangalana Max. Then 0.1% itong si Habines Janeth at si Labis Rex. Wala hong nakuhang porsyento or boto mga kabalitaan. Ito na lang tayo, dito na lang ho tayo kay Nograles Migs. Talagang walang kayo, maawa ho kayo sa kinabukasan ng inyong mga kabataan diyan sa Davao City. Pag itong mga klaseng mga politiko na pera-pera lang ho yung kanilang dignidad, wala ho talaga kayong mapapala ho dito. Lulugmok yung ekonomiya, lulugmok ho yung syudad nyo po. Dahil wala na kumbaga hindi iniisip yung kapakanan ng bawat isa. Tapos malamang pag may proyekto ho, ewan ko lang kung mapupunta ba yung budget kung may budget. Diba? Napakahirap yung ganito Dapat mamili ho tayo ng mamumuno sa ating lugar na may dangal. Hindi nababayaran ng salapi. At yung inuuna ho, yung kapakanan ng konstituwente ng taong tumatakbo na gusto nating piliin na maging pangulo, maging leader, maging ama sa ating lugar mga kabalitaan. Ay dito ho natin to nakikita sa mga Duterte lamang. Wala din ni sintimo or ni isang hibla ng kanyang buhok. Ay hindi ho natin nakikita ho mga kabalitaan na ito ay talagang mamumuno ng totoo. Basta makakuha sa posisyon, basta pera-pera yung pag-uusapan, malamang sa alamang, mararanasan ho yung pait na pamumuhay sa inyong lugar sa ganitong klaseng mga politiko na mamuno mga kabalitaan. Ito naman ho tayo kay Vice President na tuloy. Si Davao City Vice Mayor. Siya po yung tumatakbo ngayon ng Vice Mayor. Pero ngayon po ay Mayor, kailan ba yung simula ng nung kampanya ng lokal? Parang wala pa yata, no? So mayor pa rin ho ito si Baste. Pero yung tinatakbuhan niya ngayon ay Vice Mayor. Nagiging bumaba ho siya at yung kanyang si former President Duterte ang ngayon tumatakbong mayor diyan sa Davao City mga kabalitaan. Napakalayo ho. At ewan ko lang kung may kalaban ba. Di ba? Walang kalaban pala to. Hindi naman talaga. Siguradong mananalo Vice Mayor to. Kaya mga kabalitaan, ito yung sasabihin natin sa inyo, no?
Sana butuhan niyo po diyan sa Davao City si Tatay Digong Duterte na manalo ho para mas maging ano pa rin, progresibo pa rin ho yung ating syudad diyan sa Davao City. Kasi sabi nga ni Tatay Dex, siya matanda na siya. Kung may mangyaring hindi maganda sa kanya, at least magiging mayor pa rin yung kanyang anak, mga kabalitaan. So maganda, ano pa rin yung matalas pa rin yung pag-iisip nitong si Tatay Diggs. So 55.7% ang nakuha ni Mayor Basti Duterte. Kalaban niya ho itong si Alaga Bernie, merong 14% at 0.5% itong si Soriano Barcena Olyi at itong si Tan Joselito na walang itsura ay negative ho mga kabalitaan. Undecided 29.5%. So kakaunti lang ho. Sigurado ho papalakpakan na lang natin to si Vice Mayor Basti Duterte ay sigurado hong mananalo ho ito mga kabalitaan. Ha? Siguradong mananalo ho ito. Ngunit, lipat ho tayo dito sa ating ibang usapin. Itong si Boss Dada ay pumunta pala ng Kuala Lumpur, Malaysia dahil nga po ay kinampanya ho nila itong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Siya po ay tagapagsalita ho doon mga kabalitaan. At maraming mga kapatid ho nating mga Pilipino dyan sa Malaysia, lalo na ho sa Selangor, sa Sarawak, sa Kuala Lumpur, sa Penang, saan pa ba ito? Marami ho yung mga ano dyan sa Penang, sa Butterworth, marami mga Pilipino ho dyan na mga butante ho. At sana kung napanood nyo po itong ano natin, yung video, butuhan nyo po si Pastor Apollo C. Kibuloy dahil malaki hong tulong ito sa ating bansa. Hindi corrupt si Apollo Kibuloy at hindi rin ito masamang tao dahil akusasyon lamang sa simulat sa poll. Makikita ho natin kung paano ho, gustong mangyari ng administrasyong ito na iparalisa ang mga sumusuporta ho kay Tatay Digong Duterte mga kabaitaan. At may mga akusasyon pa po, lalo na si Hontivirus, na kung saan po ay may balibalita ho na hindi pa kumpirmado natin, pero ito po yung lumalabas sa social media na ito pala ay siyempre may magandang relasyon ito sa CPP-NPA mga kabalitaan. At ito daw ay may tinatagong may sikreto kumbaga na isang anak ng politiko na senador na si Lito Lapid, yung anak niyang si Maan ba yun? A certain Maan or Mayan or Maan ay may partisipasyon pala sa Pogo dyan sa Pampanga. At ito ay hindi natuloy yung investigasyon dahil nga po ay involved itong anak na isang senador na kung saan ay meron na ho silang may term doon na sulat doon na kinuha or naipadala sa Senado. Subalit dito napunta doon sa kay Hontiveros na opisina at medyo biglaang nahinto yung investigasyon mga kabitan. Yun po yung akusasyon ni Sas Rugando Sasot at itong si Yumi Santiago mga kabalitaan. Now, atin naman hong pakikinggan itong naging pahayag ho dito ni Boss Dada. Isa sa ating iniidolong vlogger na ngayon ay talagang sumusulbong na ho siya bilang political ano na rin to, parang sabihin natin political analyst no or whatever. Ito ay sinusundan ho natin at maganda rin yung kanyang mga conclusion mga kabaitaan. So yung kanyang naratibo dito ay talagang tumpak na tumpak ho. At anyways, pakinggan na ho natin dito si Boss Dada sa may nandito ho siya ngayon sa sa tao nito sa yung time na to nandoon siya sa Malaysia mga kabalitaan. Namumuno sa Pilipinas ngayon walang mga Diyos. Ang mga Duterte, lahat ng mga nakadikit sa mga Duterte, gusto nilang sirain. Di ba? Daw walang mga Diyos daw mga kabalitaan. So medyo ito ay talagang malutong na malutong ho. At sa ating mga paniniwala ay talagang walang Diyos. Ba't hindi ho sila nakokonsensya sa kanilang mga pinanggagawa ho dito sa ating mga DDS vloggers, sa mga nakawan dyan sa camera, yung bilyon-bilyong salapi na nawawala na hindi ho nila masagot-sagot hanggang ngayon mga kabalitaan. At nito ring yung Vicecam report na kung saan yung enrolled bill at yung General Appropriation Bill mga kabalitaan ay nagbigay na ho ng ultimatum itong Korte Suprema na magbigay ho ng kopya sa kampo ni Tatay Digong Duterte o kay Attorney Vic Rodriguez or kang Congressman na Sid Ungab. Binigyan yata ito ng extension na kumbaga palugit or extension rather para ho sila ay makapagsumiti ho nito. Kasi parang balita ho natin na hindi pa ho nakapagbigay ng sinasabing mga dokumento. Parang kung hindi ako nagkakamali, parang nitong nakarang Monday lang yata, no? Ang tawag nito or nitong darating na Monday o nakarang Monday
na magbibigay ho sila ng kopya. Pero i-update ho natin kayo mga kabalitaan kung ano po ba talaga yung kabuang istorya ho dito. So ito ay initial info lamang ho na binibigay ho natin dahil ito po ang lumalabas ngayon sa social media. So balik tayo kay Boss Dada. Kasi ang pangalang Duterte, lagi na siyang brand ng politics. Ang Duterte, laging maayos. Ang Duterte, matapang. Ang Duterte, diretso. Kaya lahat ng nakadikit sa mga Duterte, sinisira ng mga kawatan. Sino ba ang galit sa mga Duterte? Sino ba ang galit sa mga kay Pastor Apollo Kibuloy? Sino ang kalaban ni Pastor Apollo Kibuloy? Mga droga, corruption, Demonyo. demonyo. Demonyo ang kalaban ng kabutihan. At ang mga namumuno sa Pilipinas ngayon, walang mga Diyos. Bakit? Bakit? Wala eh. Pumapatay. Nagnanakaw. Walang batas. Kaya ang Pilipinas, unti-unti na nagiging na tayong komunista. Kasi ang komunista, hindi po yan sumusunod sa batas. At nakikita natin ng bansang Pilipinas, tila mo wala nang sinusunod na batas. Ama. Si Pastor Apollo Kibuloy po ang poster boy ng political persecution sa Pilipinas. Pastor Apollo sa Senado. Matapos pakinabangan ng bansang Pilipinas, matapos bigyan ng pagkakataon tulungan ang current administration para mailabas ang kanilang mga pambubudol, si Pastor Apollo Kibuloy inabuso. Mga walang utang na loob. Ganyan ba mga Pilipino, walang utang na loob? Hindi. Matapos gamitin ang mga Duterte, matapos gamitin si Pastor Apollo Kibuloy, ganito pa ang iginante. Tama ba yan? Pilipino ba yan? Yan yung sinasabi natin mga kababayan, na yung namumuno ngayon at yung mga kasapakat niya, walang mga Diyos yan. Lahat ng mga yan, mga demonyo yan. Nagsimulang atakihin si Pastor Apollo Kibuloy noong si Presidente Duterte ay nagsalita gamit ang SMNI, ikan sa masa para sa masa, at hinanap kung saan nila nilalagay yung pera ng taong bayan. Pagkatapos nun, ang SMNI tinanggalan ng prangkisa. Hanggang ngayon, wala pa rin tayo sa free TV. Pero okay lang, mapapanood tayo sa YouTube, sa Facebook, sa cable. So ayun po mga kabaitaan, ito po yung naging pahayag ni Boss Dada patungkol ho dyan nung sila'y pumunta sa Malaysia, mga kabaitaan. Ay ito'y pangangampanya ho para sa kandidatura ni Pastor Apollo C. Kibuloy, mga kabaitaan. At bago tayo dadako, at ito pong si Mayor Basti Duterte ay nagsalita na rin ho patungkol sa panggigipit ng Tri-Committee laban ho sa mga kinilalang DDS vloggers na kanilang binansagang pogo and narco vloggers sa mga kabalitaan. So, nagsalita ho dito si Basti at medyo talagang may punto de vista ho dito at kung bakit daw papakialaman ng mga politiko ng mga politiko itong mga vloggers na marami naman daw sanang problema na kailangan bigyan ho ng sapat na panahon na pag-uusapan. Ba't ba ho sila ay nagagalit sa mga vloggers na ito? May korte at ba't hindi ba sila magsasampa ng kaso? Ba't ipapatawag pa doon sa hearing na iyan, mga kabaitan? Yun po ang naging sagot. Nasasaktan ba sila dahil totoo ang mga sinasabi ng mga vloggers? O dahil talagang gusto rin nilang patatahimikin itong mga vloggers para ho, wala nang mag-ingay. Papabor ho sa grupo ho ni Tatay Digong Duterte. Dahil nga po ay parang papunta na tayo sa dictatorship ho nitong administrasyong bongbong, ika nga ni Mayor Basti Duterte. At kung bakit yung TRICOM ay parang balat sibuyas na di umano, onion skin na daw, mga kabalitaan. Para kumbaga naging bata na siguro sila na
ultimo yung mga vloggers ay talagang pinapansin ho nila mga kabitaan. Ang ibig sabihin ni Basti Duterte, wala na ba talagang wala na ba talagang ibang pag-uusapan? Ito na bang talaga yung mga vloggers na ito? Karapatan ho ng mga vloggers na magsalita. Karapatan ng mga vloggers na magpapalabas ng kanilang hinaing at sentimiento, mga kabalitaan. At hindi ho ito mga trolls sa kanilang pag-iisip. Kabalitaan! Yo, speaker, may kinig ka, huwag kang magbulag-bulagan. Sa bawat sinabi mo, bayan mo'y tinatapakan. Sabi mo, boss, aming blind followers. Ngayon maririnig mo, galit na umaalok. Hindi ako trolls, isang mamayan may karapatan. Pilipino ako, DPP, di bulag sa inyong kahayupan. May pakialam sa kinabukasan ng ating sambayanan. Di kami takot, ilantad ang katotohanan. Speaker of the crocs, sabi mo kami blind followers. Pero sino ba ang bulag at bingi sa sinisigaw ng bayan? Kayo'y gumagawa ng takot kasinungalingan ng puhunan. Tinatawag Salamat ka po pala sa 51,264 subscribers. Umangat na ho tayo, pataas na pataas tayo mga kabalitaan. Kaya nga po ay may bago tayong tawag sa House of Representatives. Yung tawag ko natin House of Revenge mga kabalitaan or House of Retaliation mga kabalitaan. Ay nako. Biglang pumasok sa bibig ko kahapon, biglang na bigkas ko, House of Retaliation, House of Revenge mga kabalitaan. Yun na siguro ipapangalan ho natin kasi parang nagre-revenge na itong mga yung mga buhaya dyan. Di po ba? Galit na galit to sila sa ating mga matatalinong DDS vloggers. So, yung apat na po na pinatatawag ho doon. So, yun po ay House of Revenge mga kabataan. Dahil nga po, pag hindi ho kayo makakasagot ng tama sa tri-committee hearing na iyan, at sa tingin ho nila mga kabataan ay hindi ho pasok sa kanilang pandinig, at parang sa tingin din nila ay ikaw ay nagsisinungaling, na hindi ka kakagat sa kanilang pain, na mapapao ka at papabor ka sa kanilang mga opinyon, sigurado ho 101% papasok agad yan si Congressman Paduano. At sasabihin agad yan mga kabalitaan na point of order mga kabalitaan. Di po ho ba? At pagkatapos niya isusunod ang isa-cite in contempt na at hindi ka na makukulong dyan sa House of Representative detention or detention facility. Kumbaga doon ka na talaga sa totoong kulungan. Parang naging criminal ka na rin mga kabitan. Mantakin niyo po hanggang ngayon pala si Colonel Grijaldo ay nandun pa rin, nakapiit pa rin sa totoong kulungan ha. Ay parang sobra pa sila sa korte ngayon. Ewan ko lang ba't hindi ho nila nilift yung kautusan na yan mga kabalitaan. Parang inintay pa rin nila na mag-confess itong magsinungaling itong si Grijaldo para ho baka yun na siguro para ho na kanilang ililift yung contempt order na yan mga kabalitaan. Yan po ang nakakatakot ngayon sa ating bansa. Parang papunta na nga tayo. Tama yung sinabi ni Baste. Baka pupunta na tayo sa dictatorship na ito. Napakahirap po. Martial law na bala ito? Or baka parang gusto na nilang sila na yung dapat pakinggan ng lahat. Yun ang problema ho natin dito mga kabalitaan. Anyway, dito ho tayo. Makinig tayo kay Mayor Basti Duterte sa kanyang pahayag ho patungkol ho mga kabalitaan sa TRICOM hearing laban ho sa ating mga kasamang vlogger na kumakampi kay Tatay Digong Duterte mga kabalitaan. Heto, panoorin ho natin si Mayor Basti Duterte. Gusto nila magkaroon, gusto nila nga ilahan na lang tanang storya. Hindi man na pwede. Nga gusto nila i-insist nila nga sila permente ang tama, so sa dita pwede mo tubagan unya kadto mga nagasuporta sa Vice President o karon sa tuang former president nga dala sa PDP laban wala na tay katungod para mo story para sa tuong kaugalingon. Gusto nila ilahatan ng naratiba, ilaha lang ang paminawon, di man na sa pwede. No, kung gusto mo if you really truly uphold democracy, then fake news. Itong tanawon mo ng social media, okay
can really tell kung who's saying the truth man diha. Well, it's up to the people, Manggod, to decide kung asa ilang tuuhan. Dili nimo imuhang patawag diri sa Congress nga ingnon nimo nga mali mo di na fake news na ingon na pagkasabaan nimo naman. Pasag di ang mga tao nga mo decide. Then kung ang tao di mo disagree sa mga kaning so-called nila nga pro Duterte vloggers, o di wala tay mahimo diha, pero pasag di sila. And let the people decide kung unsa ilang gusto. Ayaw ninyo tuok ka ang mga tao o kanang mga nagapanulti against sa inyo which is natural man po kay demokrasya man ano to ang padagan dere. Unsa may problema di ana? So threatened mo o di mo kasagang di ninyo basig di lang pod gyud ninyo matubag ang mga isyu nga ginalabay sa inyo ha. Kay suma total kung naala mo saktong tubag o wala lang gyud mo sayop ana dali ra mo storya. Gunit man nilang microphone naman sila sa Congress. Nganong inyo pa man ang daog-daogo ng gagmayng tao in town sus Ginoo ko. Nga kana sila politically active na mga tao and they have their own beliefs ba. Na sila yung mga gusto nga na sila opinions nila on how they see the situation now sa politika. Pasagday sila. Unsa may gusto ninyo nga wala na tay freedom diri nga motubag. Unsa gusto ninyo inyuhan na lang tanan di muratag nasa usa ka diktadorya ani. Di ba? Tama. Sakto tayo mong punto, Mayor. Gani, kita ba, as an observer, no, it seems na murag, ang daga na sa storya dito ng komentaryo, murag, nalay mga storya nga, nasakitan sila personally ba? But gani, na may Supreme Court ruling na, naman tipasa-pasa mo to sa Facebook, nga, isay public official, di man dapat kato onion skin ba? Onion skin. Oo. Especially if ang criticism is abahin sa pagpanerbisyo, isay public servant. Naman na. So, kato kay uban dito komentaryo kay nasakitan daw sa gisulti sa usa ka vlogger, mao na tong ipangpatawag na hinuon sila. Wa man gud maanad gud ang politika diri sa Pilipinas balabi na kana mga mga dugay na kay mga pamilya pareha mo ana pero wala man mi ever since nga ganang magpatawag niyo unsa man kay ngana wala gina mahitabo. Kani sila sa ilang mga kaugalingong lugar wa may palag ana nila. Tama. Kay hadlok ng mga tao ana nila dito kay mo lagi na ingani na lang ang inyong imagine no. Kung sa ilang lugar manggod, buhaton na sa ila ka, kaya mo nila kasi o hadlokon. Ang problema karon, national ang isyu, dili local sa ila ka ba. So, they're trying to replicate nga unsa ang treatment nila sa mga tao nga mutubag sa ila ka sa ilang mga lugar. But no, you cannot do it in this scale. Unsa tan-aw niyo sa Pilipinas, inyong probinsya kaya niyo pahilomon ang mga tao diha. Di na ninyo mabuhat. Murag tan-aw nako na mali ni sila tansya nga kung unsay tan-aw gid nila sa politika ug unsang kapasidad sa Pilipino maghuna-huna para silang kaugalingon. Mismo gyud. Mayor, na ba kay gusto nga mensahe sa mga vloggers, kaning mga content creators nga nabutang dira ron sa mga sitwasyon? Padayon mo sa inyong gibate kay inyo man ang katungod. Kung tan-aw ninyo ang gastorya mo, basta fair lang yun mo. Pwede mo masuko, natural man na kay sometimes we get agitated sa mga balita nga kuan kay medyo na magi-conflict gid karon sa Politika. Sitwasyon sa Pilipinas. Pero padayon mo tan-aw niyo tama inyong ginabuhat, sakto mo diha, barog mo. Unsa ingon ni Duterte? Kung paminaw ninyo, you will fit that phrase maayo. I am not a Filipino for nothing. Mo ba tingin no? Ang ito ginastoryan man dili man specific gyud na mga wala man sila gyud personal. Ang ginastoryan man gud ang direction man sa nasod and where these congressmen position themselves maunang maigo sila kay na impeachment kung dito mo natural nga mo react ang mga tao ana. So pasagdi sila sa ilang reaksyon. Ngano pugnan man nimo kung unsay bation sa tao. Diba ngano kulungon man nimo og ganang kontrolon man nimo. Nobody is allowed to do that. Kontrolon nimo ang thoughts, kontrolon nimo ang emotions sa usa ka tao. Hindi mo pwede buhaton. Gitao ta diri nga free people. Speech. Gani na-remember lang ako, Mayor, no? Very powerful statement by former President Duterte before, nakatong, I may not agree
with what you say, but I will protect your right to say it. Tama gyud ka. Katungod man nato nga mo express sa atong sentimento pod. Ang problema mo gud ani nila, kung sila mosulti, okay ra. Kung sila mo ingonana si Vice President, ingonana ni si Kuan, si former President, kanang mga kauban niya, ingonana, okay lang. Pero pag kita'y mo storya, masuko. Wala ko kasabot nga nung ingonana inyong mga batasan sa tinuod lang. Paunsa mo nagdako, ang anak man ng kalibutan. Basi manggod, maulagi na ba? Siguro sa inyong mga lugar, mahimo na ninyo, ana, kay you are powerful, congressman good mo, wala to money, ana. Pero, kaning ingon ani, at this scale, medyo maglisod ba niya, sayop na niya. Makita ra, it only shows what kind of politicians you are. Tama. So, let's see, sa padung ng ilang TRICOM hearing. Di ba? Kani sila, pikon ra kaayo. Kanang pikon ra kaayo mo ba? Gusto mo nga, kunta kay, magbinuang mong tao, pero kamo dili pwede binuangan. The world doesn't work that way, actually. Wala kami sa tanaw na ko kanang kita ba nagdako man gyud kanang magduwa ta sa gawas ba. Naanad magud ta namang kanang magbikil kasi mong amigo. Suklan ka. Siguro unsa kay ni mga dato magduwa no, ma-hurt man dayon. Ano lagi na lagi. Sig nagdako ba kanang pag duwa sila abot lang pa basin lang ko balik. Upbringing na. Suko mabalsan. Suko mabalsan. Kaya gusto nila nga sila may kuyaw sa society, sila may nasa taas. Ana dapat di mo mapalag kay sa ubos ra mo, kinsa man mo, mga ana ba. Di mo nga ana. Karon ang gawas na noon, feeling nila sila ang biktima. Ang tantrum tayo Wapod sa sila house. angay. Gyud na may mo biktima kay congressman ko kadato ning daghan ng kwarta nga. Kuyaw man ka, wala man kay mga pribilehiyo sa inyong lugar o sa diri sa nasod. Kamo pay mo hilak, luuya ba ninyo? Kaaway kay vlogger. Nga mga vlogger lang tanong usa ra man taon na eh. Pagduli I admire these people na kani mga vlogger kay you know, kaning wa ka kabalog, ang uban ba yung tao, masuko, mapatay na ba? Ana gani pero isog pud kini mga vlogger, matingal na lang pug kung anong ingunan ni sila kay isog pod. And I never thought that you would get that kind of support from, you know, ordinary people ba. So, dako kay kung pasalamat pod ana nila kay otherwise wala man kay may politiko man pod mi. Hantod na alam ang gituan nga ang view gyud sa mga Pilipino sa politiko is are politicians. But when, you know, the citizens na ang mustorya, wala gawas naman na sila. Dahil po nailahang kuan gyud. Maybe because ganahan lang gid sila sa former president o sa current na vice president nga kung nga karon nahimong target sa administration ni Marcos. Or basig di lang gid sila makadawat nga mas daghang maminaw aning mga vloggers kaysa nila. Kinsa mo po'y maminaw ba nila? Good. Sila kadawat na wala silang buo tingali. Wala sila influence. Ala ba? Yata gid. Tanaw na ko, naaman ko'y, tanaw po na ako, for the most part, I think these people, nga mga vlogger nga, nagatubag, no, para sa kuan, Samoa. I think they are inspired. Inspired po nila sila sa mo, maybe because they saw something good sa kuan, sa mga nahimo sa former president o nahimo sa vice president. So, dili nila mapugnan ilang kaugalingon para mo storya unsa ilang gusto istorya. Unya mo lagi to, balik ta, dili dapat po din yung pugnan kay katungod man na nila. Kasi fake news. Mainstream media man gani, still lang marami tayong mga bata dire. Tama. Halimbawa, daghan jud kog luxury bags. Unya giingnan ko niya nga daghan kag luxury bags. Yani, tama man po, daghan man jud niya nga muhilak man ko nga fake news ko niya na murag ana ba. Mo man nakita man. Kung ingon na dapat gitago unta nimo. Di ba? Kung di ka gusto nga mustorya man gid ang tao. Mustorya ginabi sa kung saon nimo. Sample. Usa kay lang, di lang sa una man panahon, walay social media ba. Lagi. So ang mga storya kanto diha lang sa mga auntie sa paggawa sa baloy, kabalo ka kini siya, Land Cruiser kini siya, ngani relo Rolex ana. Karon paigaan naman gyud ka. Pero napagi-picture. Mao lagi na ba? Natural na politiko ka. So actually dapat you should have you took care of yourself. Kung dili ka gusto masultihan og ingon ana, di ba? Ampingan nimo imong reputasyon, imong ana man gid ang politika. Kay ni tungtong ka diha sa entablado, nanulti ka, siyempre gibaligya ko nimo imong kaugalingon. Nya siyempre kung dili paliton sa lain tao ang imong gipangingon, di ayo kasuko. Tama gyud. Suko man ka, hindi ka kabaligya sa imong kaugalingon sila ha. Mao ganin nato eleksyon para magpinili ay ta. Ayon yung kontrola. Ana ra man na.
times 3 bullseye ang gisulti. O gito, very well said. Thank you, Mayor, no, sa imong komentaryo bahin aning nagpaday nga try kong hearing. Pero tama ka, Mayor, lahi ra pud yun ang storyahan nga kani ba mga vloggers na meet pang gyud natong uban ani. Tama ka, matingapon ta nga wa gyud ni sila ilaing gibit-bit kundi ang ila lang pong yung tinuuhan. Natingala gani ko ba nga wa sila mahadlok para silang kagaling kinabuhi. Mo ginagayaw gid anak diha. Oh, yun. Bitaw, pwede ka mapriso, pwede ka ipiton, unsa ba na mga negosyo nimo diha, unsa imong mga trabaho, ana ilang kuan ba? Yun ang mga kay ang uban diri kanang mga side on the side lang man ila pag-vlogger nila. Malagi na ba kay politically active ni sila ng mga tao. Gwapo man na, it's you have to see it as something na nindot para sa atong lugar ba kay na ay check and balance. Kay gwapo gyud nga buta, it will give you a healthy government. Diba? And a healthy atmosphere that everyone can enjoy. Kay tungod, gabinantayay ta. Anak man na siya. So may mo fake news, pakita mo pruweba nga nag-ingon nga fake news. Ayun yung itodlo lang diha nga wala mo'y tubag nga fake news gyud na. Pwede man ka mo present og mga pruweba nimo. Dili naman nimo kay nalang tawagon pa didto, ni imong hadlokon, yung kuan, ni inyong i-contest, sulod na po ninyo. Na, usang klase ng mga tao man ni, abosado kaayo gyud mo sa tinuod lang. Wag mo yung mga pulos mo, mga mo. Anyway, kutakay, sige, tagaan ako nag-advise ng mga congressman. Kung na may tanong nga fake news, o pakita ninyo, dili na tinuod, ana. Kalma lang gud mo. Pakita ninyo, dili na tinuod, kay ingon ana. O ana, di human. Nganong suko man gyud kaayo mo. Kitan. Truth hurts. Sometimes. Okay, dirita, speak as bahin. Nagsugod. Sa Kongreso, mga wes karay suot investigasyon daw habang lumok ang bayan. Matasto ang dahilan ngunit tanong ng bayan, talaga bang ang layunin ay para sa katotohanan? House of Contempt, tahanan ng paghigipit. Walang hustisya, mga boses pinipilit patahimik din. House of Contempt, kapangyarihan ay inaabuso. Demokrasya mo pero katotohanan ay binabaluktot. Rasos, person ka, maghanda ka sa parusa, pakontra ka sa kanila. Contempt ang hato nila, denied of legislation daw ang dahilan. Pero bakit para korte, husgahan ka na nila? Sasagot ka, pero pipiguin ang tinig. Mikroponit patay, tanong nila iba ng tigil. Prosesong legal, wala karapatan mo'y nilalait. Sa sistemang bulok, hustisya ay binabaliwala. House of Contempt, tahanan ng panghigipit. Walang hustisya, mga boses pinipilit patahimikin. House of Contempt, kapangyarihan ay inaabuso. Demokrasya raw, pero katotohanan ay pinabaluktot. Saksi nila, scripted ang bawat salita, may kasalanan noon. Pero ngayon'y santo na, pilit ang salaysay. Pinabagot ginagaya para umayon lang sa makapangyarihan nilang agenda. Katotohanan daw ang pakay nila, pero ebidensya piling-pili at pabor sa kanila. Selective justice, selective hearing ang patakaran. Kapag kontra ka sa kanila, contempt lang ang katapat. House of Contempt, tahanan ng panghigipit. Walang hustisya, mga boses pinipilit patahimikin. House of Contempt, kapangyarihan ay inaabuso. Demokrasya raw, pero katotohanan ay pinabaluktot. Media, nasaan kayo? Bakit tahimik lang? Academic experto, ba't hindi kumikipot lumalaban? Human rights groups, nasaan ang boses nyo? Pati nyo marimik daing ng mamamayan dito. Demokrasya raw, pero diktador ang kilos. Kapangyarihan ng Kongreso, sobrang pagyurak at takot. Mga karapatan natin unti-unting ginuyuraan. Sa House of Contempt, hustisya ay nagiging larong masaklap. House of Contempt, tahanan ng panghigipit. Walang hustisya, mga boses pinipilit patahimikin. House of Contempt, kapangyarihan ay inaabuso. Demokrasya raw, pero katotohanan ay pinabaluktot. Hanggang kailan tayo magpulag-pulagan sa pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan? Bayan gising na, ipaglaban natin ang demokrasya natin. Matagal nang ninakaw at kinamkam. Hindi contempt ang sagot sa kritiko, hindi pananaot ang gamot sa pagtutol ng bayan. Kongreso'y para sa bayan, hindi sa iilan. Panahon na para ang katarungan ay muling ipaglaban. House of Contempt, tahanan ng panghigipit. Walang hustisya, mga boses pinipit. Alright, House of Contempt, mga kabalitan. Nagbabalik na naman ho tayo. Yan talagang binultahan ho ni Mayor Baste Duterte yung House of Revenge, mga kabalitaan. Dahil yan po ay totoong sinasabi na truth hurts, mga kabalitaan. Hindi sometimes, always ho yan. Marami nagagalit pag sinasabing ganito, ganon. Lalo na yung mga luxurious na mga sasakyan
At yung mga bigs, yun, yung mga relos. Nako po. So yun po, ang totoo ho dyan, hindi natin yan may hindi natin may tatago yan. Pag taong bayan ang nagsasabi ay talagang nagagalit na ho sila. Iba na ho yung panahon ho ngayon binago na ho yung House of Revenge, mga kabalitaan, yung kanilang sistema sa ating panggobyerno. Pag sila ay nakarinig ho ng mga malulutong na salita na against ho sa kanila, wag na ho kayong tumakbo sa susunod. Balat sibuyas naman pala kayo Di po ba? Tanggapin yung katotohanan, trabaho niyong maglingkod sa bayan. Tama yung sinasabi ni Mayor Baste na binibenta mo yung sarili mo. Kung hindi bibilhin ng taong pinagbibintahan mo, di huwag ka magalit. Huwag mong dalhin agad sa hearing at i-contempt pag hindi ho makakasagot ng maayos. Di po ba talagang ginigipit na ho? Ito ang sa lahat ng administrasyon. May mga administrasyong nakaraan na ubod ng nakawan at kung ano-ano pa. Pero ito matindi. Talagang pinaghahalo na ho. Yung nakawan, yung balat sibuyas, yung mga ano pa dyan, yung mahilig dumiskarte para makakulimbat, gagamitin yung proyekto. Ay nako, ano nangyari sa mundong ibabaw, mga kabalitaan. Matsalam nga po pala sa 51,266 subscribers. Kaya po sa darating na halalan May 12, 2025 midterm elections, huwag kalimutan, diretso tayo sa Senado. Yung siyam na mga kandidatong tumatakbo ng senador sa line-up po ni Tatay Digong Duterte, yung PDP laban, mga kabitan. Dahil yan po, numbers game po yung awayan ngayon sa impeachment laban ho kay VP Sara Duterte. Tandaan nyo po, 8 senador lamang ang kailangang makaboto for acquittal po sa kaso ni VP Sara Duterte. Pag hindi ho tayo makakuha ng 8 bumoto papabor ho sa kay VP Sara Duterte, ay matatalo ho tayo diyan. Kaya ang pakiusap po ni Tatay Diggs Duterte na iboto yung kanyang mga inendorso, lalo na sa mga tumatakbong senador, dahil yan po ay malalagpasan natin. Yung butas ng karayom ay talagang masusuong ho natin yan, mga kabaitaan. At desidido na ho si VP Sara Duterte na sa pag siya ay nanalo ho dito, at siguro pag nanalo ho si VP Sara Duterte, first time in history ho sa Pilipinas. Kasi karamihan ho sa mga na-impeach dyan sa Kamara, pagdating ho sa Senado, ang lumalabas ay agad-agad nagre-resign ho sila. So wala na hong impeachment na mangyayari. Ito lang si Justice Corona, yung na-impeach, mga kabalitaan. History po yan Parang ito yung kabaliktaran na may convicted sa impeachment ho dyan sa Senado, at ito kung pag nanalo si Sara Duterte ay history din to. Na baka sana pagpalain tayo ni Lord na magdilang anghelo tayo na history din sa Pilipinas na isang babae in-impeach sa Kamara, pagdating sa Senado ay panalo ho sa impeachment trials, mga kabalitaan. Kaya po, hindi lang ho sa kilos na gagawin, manalangin ho tayo na sana po, mga kabalitaan, ay makabalik ho ang mga Duterte sa Malacanang. Kailangan suportahan ho natin. The Eagle from the South ay ating ibabalik ho, mga kabalitaan. At of course, sa sinasabi ho ni VP Sara Duterte, ay atin pong susundan ho yan. Ipapanalangin ho natin yung katagang iyon na sabi niya pa, ayon sa kanyang itay na si Tatay Digong Duterte, na I am not a Filipino for nothing. At itong si VP Sara Duterte, God save the Philippines, kabalitaan. They call it justice, but we see the game. A trial set to silence, to tarnish her name. While the people hunger, while the nation bleeds, they play their power games, ignoring our needs. But we are not blind, we are not weak. We stand with courage, we dare to speak. Through fire and trial, through shadows and pain, the voice of the people will rise once again. God save the Philippines, hear
lead us through the darkest days. Shine your light, show us the way. God save the Philippines, hold our nation strong. Justice must prevail, right must conquer wrong. They fill their pockets, they feast while we crawl, their hands stained in gold from the people's fall. A budget of greed, a nation betrayed, yet they call it progress while stealing our fate. The air is thick with anger and fear. A nation stands on the edge, the breaking point near. Protests ignite, the streets filled with cries, as power-hungry men weave their web of lies. God save the Philippines, hear our cry tonight. Through the storm and through the fight, lead us through the darkest days. Shine your light, show us the way. God save the Philippines, hold our nation strong. Justice must prevail, right must conquer wrong. No chains can bind the truth we hold. No fear can shake a heart so bold. We stand as one, we rise as free. This land is ours, our destiny. God save the Philippines, hear our cry tonight. Through the storm and through the fight, lead us through the darkest days. Shine your light, show us the way. God save the Philippines, hold our nation strong. Justice must prevail, right must conquer wrong. God save the Philippines, hear us when we pray. Through the trials, through the fray, guide us, keep us, make us see that truth and freedom shall always be. Tahimik lang daw tayo, huwag na mag-ingay. Pero paano kung sila mismo ang sanhi ng ingay? Mga pangako nilang papel, sunog na sa apoy. Ito na ang kwento ng bayan, huwag magpapaloko. Rabay kung raw ang sagot sa fake news na laganap. Pero bakit parang kritiko lang ang gusto nilang busalan? Mga vlogger at influencer tinuturo nilang salarin, pero sa mga galawan nila hindi tayo pwede manahimik na lang. O ang mga politiko na akala mo'y banal, puno ng korupsyon, kalawan ay by scam. Silang may kapangyarihan, sila rin ang huwad. Huwag nila tayong takutin dahil ang bayan ay galit. Ayaw nilang mapuna, kunwaring totoo, pero nakalibing sa proyekto ang perang ninakaw sa tao. Kung fake news ang problema, laban tayo dyan. Pero sinong maghuhusga sa mga buwayang gahaman? Ay, kung hindi nyo matitikom. Alright, nagbabalik tayo mga kabalitan. Sana ho sa mga oras na ito at sa video ito ay may natutunan naman tayo at nakukuha mga impormasyon, mga totoo at komprehensibo na mga balitaan, komento, reaksyon, opinion, suhestyon, mga kabalitaan. At panatilihin lamang makatutok dito sa ating munting bahay, or panatilihin lamang tumutok dito sa ating munting bahay, mga kabalitaan, dahil tayo po ay sinisikap nating makapabigay sa inyo ng totoo at tapat na mga impormasyon, at tumutuwi doon sa mga baluktot na mga impormasyon na pinaniniwalaan ng iba ho nating mga kababayan
na para ho walang maligaw at madagdag yung maling pag-iisip at pag-uunawa sa kanyang mga nababasa at naririnig na papanood na mga impormasyon na mga kabalitaan. At itong mga balita natin dito sa ating munting bahay ay kadalasan hindi ho ito napapanood sa mainstream media. Kaya dito ho tayo tutulong sa mga Duterte maglahad ng katotohanan. At ako po ay nagpapasalamat sa inyo dahil kung hindi ho sa inyo diyan mga kabalitaan ay hindi ho tayo magkakaroon ng lakas na loob na magpapatuloy ho sa paghahatid ng mga impormasyon. At lalo na ho sa 51,266 subscribers, maraming salamat sa inyong lahat. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa mga bagong salta ho, huwag kalimutan, subscribe nyo na ang bahay ho natin para dumami pa ho tayo, tumambay na kayo dito. At pinutin ang notification bell para agad-agad yung mapapanood ang mga bagong uploaded video natin. At of course, sa gustong mag-comment lang ho at i-share nyo po ang videong ito. Then paulanan nyo po ng maraming likes mga kabalita para mas lalawak pa yung coverage ng ating paghahatid ng mga impormasyong ito. At inuulit ko rin po, huwag niyo pong skip yung ads dahil yan lamang po ay nakakatulong sa inyong lingkod. Hindi ho tayo binabayaran na kahit ninong pogo or narco politicians. Independiente ho tayong DDS vloggers dahil ako ay naniniwala ho na mga Duterte lamang ang talagang magbibigay ng kasaganahan sa ating lipunan, bawat mamamayang Pilipino, lalo na tayo ay medyo bagsak yung ekonomiya ng ating bansa. Pag bumalik yung mga Duterte, ay sigurado hong malalasap na nating mga minimiting kasaganahan mga kabalita at pag-unlad sa ating ekonomiya. Kaya diretso tayo sa Senado, yung 8 o 9 rather, bibitbitin ho natin diretso sa Senado ang 9 na mga kandidato ni Tatay Digong Duterte. At of course yung mga party list, lalo na yung Duterte Youth Party List, IPANO Party List, Sagip Party List at yung Bisayag Youth Party List mga kabalitaan. Yung lahat ng mga nasa Visayas, iboto ho natin to para may pananggana sa mga buayang politiko diyan sa mayabang kapulungan sa House of Revenge mga kabalitaan sa pamamagitan ni Sir Greco Belgica or Belhica. Sa hindi pa po nakakilala ni Sir Greco Belhica, no itinatag po ni Tatay Digong Duterte yung Philippine Anti-Corrupt Commission, ang naging chairman po diyan ay si Sir Greco Belgica. At marami hong napapatunayan ito dahil aabot ng 200 mahigit na sinampahan ng kaso ito under sa administrasyong Duterte yung mga buhayang politiko. Pag-upo ni Bonget at ni Tamba ay kanilang tinanggal yung executive order at sila ay nagpalabas na executive order 01 kung saan pinakaunang executive order sa administrasyong Bongbong na tanggalin itong PACC, Philippine Anti-Corrupt Commission na mga kabalitaan. Yun ang nauna. Kaya ngayon medyo rampant hong nakawan sa ating gobyerno. Kaya sasabihin ko, ulitin ko pong sasabihin sa inyo na bibitbitin natin yung 9 na mga politiko sa ilalim po ng PDP laban na mga senador para magwagi tayo at magkaroon ng tamang boto, sapat na boto para dominahin natin yung mga kumakalaban sa ating Pangulo VP Sara Duterte. At bago tayo magtapos, pasasalamatan muna natin yung ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum. Masalam sa inyo. Maraming salamat. At sa sinasalduhan natin lagi yung mga bagong bayani ng Pilipinas, ang overseas Filipino workers. Salute ho kami sa inyo dyan. At lahat ng mga Pilipino sa lupalop ng ating mundo na mga nanonood. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, kung nanonood lamang, suportahan niyo po ang bahay na ito. Luzon, Visayas at Mindanao, matsalam ho sa inyong lahat. At the same time, yung ating mga moderators, Team Replay, maraming salamat sa inyo. At mga masugid at silent viewers, silent supporters natin mga kabalitaan. Maraming salamat sa inyo. At ako po'y magpapaalam na kita-kits tayo sa susunod na mga oras ating pagbabalik sa mga bagong ihahatid na mainit-init pang mga impormasyon at balitaan dito lamang ho sa inyong munting bahay, ang Danagan Balita Reaction Video News Update. To God be the glory. Wawa. Chip. Mwah. Peace out.